May mga times na pag nanonood na, sigurado ako ilan sa kanila mga humihikab kasi nga maaga pa. Pero hindi mo ba napansin na pag may humikab sa tabi mo, nakita mo lang siya, nahawaan ka. Ay, pwede ba yun? Oo, pwede yan. Nako, bakit nga ba tayo nahahawa? Kahit hindi naman talaga tayo inaantok. Alamin natin yan dito sa Kata Wonder. Nakakahaw ba talaga ang hikab? O baka naman, napagtitripan lang tayo ng ating katawan? What? Sabi nga ng iba, ang hikab ay parang virus na kapag may nakita kang humikab, matik, mapapahikab ka na din. Pero, ano nga ba talaga ang hikab? Ang hikab ay isang involuntary reflex na kinabibilangan ng pagbukas ng bibig ng malapad na paghinga ng malalim. Na sinusundan ng mabagal na paghinga, kaya naman may mga ilang teorya patungkol sa kung bakit tayo humihikab. Kaya kapag tayo ay humihikab, ang eardrums natin ay lumalawak at ang mga mata ay maaaring pumikit ng mahigpit na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng luha sa ating mga mata. At ito ay karaniwang isang otomatikong reflex para sa karamihan ng mga tao. Ang paghihikab ay karaniwang itinuturing na tanda ng pagkapagod at maaaring mangyari bago o pagkalipas matulog. Ang paghihikab ay madalas ding nangyayari sa mga taong gumagawa ng nakakainip o nakakapagod na mga bagay, gayunpaman, maaaring mangyari ito sa ibang mga konteksto. Ang tawag ng mga scientist dito ay contagious yawning o nakakahawang hikab. Wow! Ito raw ay dahil sa tinatawag na mirror neurons. Ito ay mga special cells sa utak natin na nagbibigay daan sa empathy o pakikiramdam. Kaya naman, kapag nakakakita tayo ng mga taong umihikab, tumutugon ang utak natin na nagsasabing, "Uy, ganyan din ang nararamdaman mo." Pero hindi lahat ng tao ay nahahawahan o naapektuhan ng hikab. Isang halimbawa nga dyan ay ang mga taong kabilang sa autism spectrum o may damage sa frontal lobe ng kanilang utak. Dahil sila ang may neurodevelopmental condition na kung saan naiiba ang paraan ng pag-iisip, pakikipag-ugnayan at pang-unawa nila sa mundo. Maaaring mahirapan sila sa social interaction, komunikasyon at magkaroon ng paulit-ulit na kilos o interes. Sa madaling salita, sila ang hindi basta-basta naapektuhan ng hikab. Bakit kaya? Dahil sila ang hindi gaanong ka-active ang social cues, kaya naman ang simpleng hikab ay nagsasabi rin kung paano tayo kumonekta sa iba. Sa mga tao namang neurotypical o walang autism, mas aktibo ang kanilang utak na tumutugon sa social cues. Kaya mas madali silang mahawaan sa hikab kapag may nakita silang humikab. At ayon sa pag-aaral, mas madalas kang mahawaan sa hikab kapag close kayo ng taong humikab. Kaibigan mo, kapatid mo, kaklase mo, o maging sa mga hayop man. Sa katunayan, may ilang mga hayop gaya ng aso ang naapektuhan din ng hikab. Ibig sabihin, ang hikab ay hindi lang pisikal, social din. Amazing, di ba? Pero, alam mo ba na hindi lang taong humihikab o nahahawahan ng hikab? Tama! Ang chimpanzee, dog, at kahit parrot ay humihikab rin kapag nakakakita ng ibang humihikab. Ibig sabihin, hindi lang ito biological, kundi social behavior din ng maraming species. Kaya pala, ang hikab ay hindi lang senyales ng pagod o antok, kundi isa rin itong senyales ng ugnayan ng pakikiramay ng tahimik na koneksyon ng isipan. Nahikab ako. Habang nga pinapanood ko siya, ramdam ko talaga. Pag naghihikab ako, cute daw. Paano? Yung, Inat yan. Hindi. Inat with hikab. Oo, ganun. Pero kailangan kasi may pag-anon din ako. May painat ka pag Oo. naghihikab. Paano yan? Salamin. Iba? Ganon. Hindi, gaganyan ka lang. Pero totoo, nakakahawa yan. Tapos kailangan kong humihikab kapag nasa bus ako o nasa biyahe. Kasi talagang wala akong marinig man. Oo. Kailangan Ay, sorry. Nadala ka na talaga. Ako. Alam mo yung pag pinapakinggan mo lang yung salitang hikab, Nahihikab. very active yung neurokinemberlots ko. Number lots mo? Yes, nako.